tubuhin, Diyos. Yes, Lord. Malipayon mi, Lord God. Kanadaring ka lang, Lord God. Hallelujah. Ikapa ang mga kasing-kasing, Lord God. Namong pagdayig dra kanimo, Lord God, tinud-anay gid, Lord God Jesus. Yes, Lord, dawata among pagdayig dra kanimo, Lord God. Hallelujah, Lord God Jesus.
gidasok sa imong ulo, gidahiling hamili mong dugo, matag sa manlabot sa lawas mo, kahaptusok sakit giantos mo, kaluwasan kalayuhan ang ko. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan sa among pagsimba. O Diyos, ikaw lang, Jesus, ikaw lang ang mudawan sa among pagsimba. Imo ang tanang pagdaig, imo ang tanang dungo, purong-purong sa himaya.
sa imong mga kahimulungan ng mga buhat diri sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong pag-amuma, pagatiman, pagpalangga kanamo Ginoo. Salamat bisan sa mga pagsulay, mga problema nga among nasinati sa kinabuhi Ginoo, kay nasayod kami nga kini Ginoo magatabang kanamo nga mahiduol ug mahisuon nganha kanimo Ginoo. Lord, pasayloa kami sa tanan namong mga nahimo diha kanimo nga dili gyud makalipay ug makapahimuot kanha kanimo. Trabahoa ang among kinabuhi, pandaya ang tanang bahin sa among kinabuhi. Wala gayon nimo gikahimut-an Ginoo, aron Ginoo kami makapahimaya kanha kanimo Ginoo. Lord, itak naa sa kamuntagon ako nagahangyo kanha kanimo na imong dunggon ang ako nga pag-amo Ginoo. Paminawa ang ako ang pag-uyo kanha kanimo Ginoo. Nagaampo ako Ginoo na ining imong mga katawhan. Ikaw Ginoo magadasig kanila nga sila makalahutay dayon sa pag-alagad kanha kanimo. Wala akong masayon sa ilang mga struggles Ginoo. Wala akong masayon tulong sa ilang mga sinatian karon ng mga unos sa kinabuhi. Apan ang mga pag-ampo Ginoo, katabangan nimo silang magabarong nga likon ug dili gayon magtumba sa mga pagsulay. Ginoo, katabangan nimo silang lahutay usa nga sila magapadayon sa pag-alagad kanha kanimo. Nagaampo ako Ginoo bisan na sa tanan namo na mga kaigsuonan nga naa sa kaluyahon. Mga kaigsuonan namo nga taon-taon na gawa namo nakauban sa pag-alagad kanha kanimo. Kuno sa man kung nahimong babaw diha sa ilang kinabuhi, amoy hinungdan sa ilang kaluya, akong pag-ampo na ikaw magamungkag sa maunang mga babag. Ug imo silang dasigon, imo nga painiton ang ilang pag-alagad kanha kanimo. Palikunon ang ilang pagtuo ug pagsalig kanha kanimo Ginoo. Nagaampo sa mga Ginoo sa tanan nimo mga alagad karon, mga pastors na gipadala nimo sa naglalahing mga kasimbahanan aron sa pagpangwali, pagpanudlo. Ako nagaampo na pagtuo nimo sa paalam nga langitnon aron masayran sa nila pero sa among nimong ipawali, ipatudlo sa imong mga katawhan Ginoo. Sa among mga misyonaryo Ginoo nga gipadala sa naglalahing dapit sa kalibutan, malokal man o nasyonal o international, I pray Lord for wisdom, courage, niini na mga alagad nimo aron able sila na makapaambit sa maayong balita nga mao ang ebanghelyo Ginoo, ang imong pagkatao, ang imong pagkamatay, ug ang imong pagkabanhaw ngadto sa tanang mga tao, ngadto sa tanang mga tribo, ngadto sa tanan ng mga pinulungan nga sila Ginoo makaambit sa maayong balita, makaambit sa kaluwasan pinaagi kanimo Ginoo. Ingon nga mo ang bugtong manluluwas sa among kinabuhi. Nagaampo sa mo Ginoo sa tanan namo mga kaubanan, mga kaigsuonan abroad. Nabila Ginoo nila Ginoo ni Wawi, nila ni Bimbim Ginoo, and even ni Ron Ginoo nga nasa abroad. I pray na ikaw mag-bless kanila nito magalingon sila pagtuo, pagsalig kanila kay sila mamugnaw may layo kanimo. I pray Lord na bisan na naa sila sa layo, mahiduol gyapon sila kanimo. Ang pingi o bani sila Ginoo diha sa ilang pagpanarbaho. Sa among panggobyerno, I pray na ikaw magahatag kanila langitnon na kaalam, magagiya kanila sa pagdumala sa ilang constituents Ginoo. Labi na sa among president, sa pagdumala nini nga nasod Ginoo. I pray for wisdom, enlightenment na sila Ginoo magmahadlokon kanimo Ginoo. Sa tanan nga adunay mga balatian karon nasa ospital, nasa panimalay, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kaigsuonan namo, I pray for
namo nga langit doon, dalaygon ka Ginoo. Nini sa lapi nga gihatag sa imong katawhan. Salamat gid Ginoo kay ikaw nagapakamaayos sa mga kinabuhi sa imong mga katawhan. Wala gayud ikaw nagapasagad kanila, wala gayud ikaw Ginoo biya og nagatalikod kanila. Salamat sa imong panalangin na imong gibubo kanila financially Ginoo. I pray na i-bless kini nga salapi, magamit Ginoo para sa kalambuan sa buluhaton ini nga iglesia, para sa imong kahimayaan Ginoo. Panalangin ni usab ang ilahang mga source of income nila Ginoo sama sa ilang pagpanarbaho, negosyo magamay o dako og ang tanan nilang mga hinaguan o mga paghago, mga paningkamot sa kinabuhi. Panalangin ni Ginoo. Ako ang ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Ulat na mamalandong sa pulong sa Ginoo, basin dunay nakaandam diha og special number. Lo, may buntag day sa tanan, no? Sa'yo ako ay lalapit, dadamin ng iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siya-ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin ang iyong pag-ibig, susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siya-ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di nagmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, san ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran,
Sa bawat araw na hahanapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus mo ang tanging iyayakapin, o aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko. Sasama sa'yo, san ka man tutungo, ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay panglilingkuran, sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking likhain. Krus ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Ang reason din ng imaon niya kung ikanta kay Morg, straight naman gud to nga, kuan ba, about good as a servant sa Ginoo. Kaya nagbasa po ko sa Bible ba, grabe jud dahil kalisod ang kanakong magsunod ta sa Ginoo. Naajud tanan pero gikan po sa Ginoo baya na nga, ay, gikan po sa kusog sa Ginoo, nakaya po nato niya sa Kristohano nga. Masking gasunod ta sa Ginoo, naaghapon siya mo nga gikanta na ko ni kay same po niya sa situation nako niya sa pagbasa po nako sa Mark nga grabe jud ang kamaayo sa Ginoo masking kita nga magsunod jud sa saya. Wa joy ka nang di jud ta pakyason sa Ginoo masking ingana nga kalisod mo to gibalik na kung dungog si Maya sa jog. Amen. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo ning takna sa kabuntagon na kita makapamalandong na usab sa pulong sa Ginoo. Hapit na ang ato ang church anniversary ang Thanksgiving karon nagyod nga Domingo. Ready na ba mo? Ready na mo sa mga saad ninyo? Dili kita mag-aalangan, diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung adto na mo yung mga Biblia, abli uban kanako sa libro sa Buhat, Kapitulo 8, versikulo 4. Diretso ta sa 4, ngadto na sa 8. Ang pulong sa Ginoo nagingon, og ang mga bulag-bulag miadto sa nagkalaing dapit nga nagwali sa pulong. Si Filipe milugsong ngadto sa usa ka syudad sa Samaria din iyang giwali kanila ang Kristo. Ug ang katawhan nagkahiusa sa pagpamati sa gisulti ni Filipe sa dihang nakadungog og nakakita sila sa mga milagro nga iyang gibuhat. Kay gikan sa daghang mga giyawaan ng gula ang mga hugaw nga espiritu nga nagsinggit sa kusog nga tingog og nangayo og daghang mga paralitiko. O nangaayo ang daghang mga paralitiko o mga bakol. Busa dihay dakong kalipay niadtong syudara ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong magaampo ta Ginoong Dios salamat sa imong pulong nga ako ang nabasa panalangin ni kini Ginoo nga kini masabtan namo tuguti nga kining imong pulong magadulot gayod sa among kasing-kasing mo patik niini Ginoo ug mo pahinumdum ka namo sa tanang panahon labi na ning panahon nga kami nagapadayon sa paglawig sa pag-alagad gina kanimo Ginoo. Yatag usab gani kanako lang ito nakaalam aron makahimo ko sa pagsaysay ining imong pulong. Ako ang ginasali ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Kita na mga Filipino naila kita dili lang sa Pilipinas kundi sa tibok kalibutan na kanang bisan daghan og mapagsulay makahimo gyapon sa pag-smile. Di ba? Ilado ta na. Bisag nalunod na ang balay sa tubig, mukatawa lang gyapon. Mupahiyom lang gyapon. Netong panahon sa Yolanda, may pundok sa mga
Kristohanon nga miadto sa Tacloban. Ang sentro sa Yolanda isang Tacloban. Tama? Mao na ang pinaka-sentro sa bagyo nga Yolanda ang Tacloban. So, miadto tong grupo sa mga Kristohanon uban sa pagtanyag sa ilahang multi-purpose cooperative. Multi ba na o multi-purpose? Nga ICC. Ambot lang kung sa meaning sa ICC. Basta kay community kuan na siya, multi-purpose nga ilang gipahigayon. So samtang nagasuroy sila dito sa usa ka community, sa usa ka dapit sa Tacloban, may nakita silang bata nga babae nga nag-smile, mapahiyumon, smile, and they found out na kini nga bata usa ka autism. Kailan mo siguro mag-autism nga bata siguro nga tao. And then ang mama adunay usa ka negosyo nga diin sari-sari store o uban na mga vegetables and mga spices nga gibaligya niya. Pero sa diha nga ni abot ang Yolanda nahimong nabungkag kini tanan. So sa diha nga misuroy ang usa ka grupo sa mga Kristohanon pinagi sa usa ka multi-purpose cooperative na himamat nila tong bata nga 8 anyos. Uban sa balay nga nagbungkag, naguba, mga negosyo nila nga ginagmay, nabungkag usap na collapse tanan. And then smile ang bata nga autism. And they found out later on nga ang mao nga bata may sakit dahil siya. Usa ka survival nga bata. And then nag-share sa naga-istorya, naga-interview ang maong mga grupo sa mama sa bata kung unsa ang ilahang gusto. Mag-loan ba sila? Kay kini nga mama, naga-loan man ni siya nagahiram man ni sa kwarta sa mga Indian, mga Turko nga nagapatubo og 20%. Isa may naga-Turko diri Gahiram og Turko. Kasi ati tata. Tama tay 20% na sila. Maka purdoy no. So, naghiram ang maong mama sa maong autism nga bata og pila ka dolyar, $100. Pila man ang $100, mga 5,000. Then nag-start ito hantod nga nagdako ang iyang loan, nag-loan siya og $1,000. And then gipangutana siya sa grupo sa mga Kristohanon, sa usa ka pastor. And so, what is your biggest dream in life? Ma'am, kaya nag-booman yung business niya. And then, na-shock sila sa tubag sa maong nga mama. Ingon ang usa ka mama, my biggest dream in life is to understand the Bible. Na-shock sila kay dili man usual na nga, usual nga damgo ba? Pag mayon ka, what is your dream? Biggest dream in life? Mga career, mga saan may mong successful sa kinabuhi. But this mother, ang iyahang nga biggest dream, ang iyang tubag, my biggest dream in life is to understand the Bible. So ipangutan niya, why? Anong inana man, ang imuhang nga tubag? And then nag-share siya. Ingon niya, ang ako nga anak na si Jenny Dill, kaya kining mama si Jen man siya, ang iyang anak na si Jenny Dill, usa ka survival di ay sa usa ka sakit. Ingon niya, kining akong anak, aduna siya ay sakit sa pagkahimukso niya. May bangag ang iyang kasing-kasing niya. And nagpray ko sa Ginoo, I pray to God. Sincerely, heartily. Masinubsubon ko nga nag-pray sa Ginoo, ingon niya. And the Lord answered my prayer. Pag-abot niya og 1 year old, exactly 1 year old ang iyang anak, na ayo, without any medication. Pray lang sa Ginoo. That's why, mao na ako ang biggest dream to understand the Bible and to learn from the Word of God. So, nalipay siya. Grabe ang iyahang kalipay na nabatyagan tungod sa iyahang kasinatian. Kadaugan nga naangkon diya sa iyang kinabuhi. Now, nga to mensahe, nintak na sa kabuntagon, magaiskot kita, nining ginatawag, overflowing joy. Unsa man yung overflowing joy?
Sa Bisaya pa sa overflowing joy, nagaawas nga kalipay. Naka-experience pa mo, ana? Nga murag gaawas ang kalipay nga inyong gibati? Kana makaingon ka pa, wagay kabutangan sa akong kalipay. Dili kay nakadaog kag lasto. Dili kay nakadaog kag scatter. Katawa si Yanni ba? Dili kay nakadaog ka og sabong. Dili kay nakadaog ka og hantak. Kining overflowing joy na ginatawag, aduna kini bugat na kahulugan. Kung makasinati kanini. Now, happiness versus joy, unsa may kalainan. Happiness depends on happenings. Unsa daw ang happiness? Ang kalipay nagadepende sa nagapanghitabo. Just like sa kay Jai, na sinati niya ang happiness kay niabot si Dexter. Happiness ang tawag ana. It depends on what? On happenings. Di ba? That is happiness. Pero dili siya joy. Happiness na siya. Nakadaog kag scatter. Katong mga nag-scatter, basig nag-scatter mo ha? Mayon ta wala. Ha? Ha? Mura kuan sa una ba? Unsa ito sa una gitong nisikat sa sabong, muso unayon sabong mura kinana masuguna. Oh. Dili na kung makadaog ka na happiness. Pero kung mapildi ka, subo-nis. Ito pa yun. Kadaog kag luto. Asa, grabing kalipay. Lasto. Asa pa yun. It depends on what happened. It depends on happenings. While joy is the satisfied state of the soul. Na ay katagbawan ang imuhang kalag. Mao na siya ang joy. Nabuot pasabot ani, bisag walang-wala ka sa kinabuhi, gibati nimo kini nga kalipay. Bisan og naa kay balatian, gibati nimo kini nga kalipay. Because the Lord is with you. Kana bitang naa kay sakit, nya bisan giingnan na ka sa doktor nga dili na ka magdugay, mamatay na ka, but still wala ka mahadlok. There is joy na gibati nimo. Because satisfied ka. That is joy. Satisfied ang imong kalag nimo na mamatay ka karon, ugma, o sunod adlaw, o sa umabot na adlaw, ma 6 months man, o ma 1 year ang tagal sa doktor, you're experiencing joy because kabalo ka, naluwas na ka. Kabalo ka, na anytime mo abot si Mr. Kamatayon, ready na ka, andam na ka, o wala na kay kahadlukan sa imong kinabuhi. Namingon ka, Lord, mo ni ang giingon ni Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. So mao na ambot pasabot na kining kalipay sa katagbawan, angkon nimo kinakalipay tungod sa katagbawan diha sa sulod nimo. Nabisan wala kay bugas, malipayon ka because you know, naa kay Ginoo ug nakabalo ka na dili ka pasagdan sa Ginoo. Wala kay kwarta, naa kay sakit, pero na kay kalipay sulod sa imo because kabalo ka na dili ka pasagdan sa Ginoo. Mao na ang joy. Layo ra kaayo compare sa happiness. Na din na nagadepende lang nagadepende lang sa mga mahitabo sa imong kinabuhi. Kung walay kwarta, subo. Kung walay maluto, subo. Kung naay balatian, subo. Pero ang joy, may balatian ka man o walay balatian, walang-wala ka man o manaa ka man, gibati nimo kini nga kalipay. Kanang wala kay kabalaka buot pasabot ana. Now, asa bagyod naggikan ang atong kalipay? Asa bagyod naggikan kining ginatawag joy, kalipay sa lakto na pagkastorya, langit no na kalipay ni siya. Una, freedom and salvation from sin. Kini nga kalipay, maangkon nimo kini. Kini nga nagaawas nga kalipay, masinati nimo kini diha sa kagawasan o sa kaluwasan gikan sa sala. Sama sa kong giingon kanina.
Kung kabalo ka nga luwas na ka, dili nakaginapos sa sala. Masin natin imo ang kalipay. Kay kabalo ka na dili nakaginapos sa sala. Kung dili may kagawasan ka na. Ingon pa ang John 8:36. English na diya. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Kung ang anak maghatag kanimo og kagawasan, sigurado may kagawasan ka na. Basahon nato sa Bisaya para sa yun sabton. 8:36. Matud Padre sa 38, busa, kung ang anak maghimo kaninyong gawas nun, mahimo gayod kamong gawas nun. Kung si Jesucristo daw, muingon kanimo nga ikaw, aduna na'y kagawasan, sigurado may kagawasan ka na. And kabalo ka, na muna ang kalipay nato. May kagawasan kita, gikan sa sala. May kaluwasan kita, gikan usab sa sala. Na anytime, nga mubiya kita ning kinabuhiaw, muatubang kita sa hukmanan sa Ginoo. Confident ta, nga mubarog sa tubangan sa Ginoo. Proud ta, nga muatubang sa hukmanan sa Ginoo. Tungod kay kabalo ka, na gawas nun ka na, gikan sa gapos sa sala. Di ba naikanta na? O kagawasan sa sala. Kana ang atong kalipay na may kagawasan kita sa sala. But it does not mean that we can do anything we want. Bisan og may kagawasan ka na diya sa sala, dilibot pasabot na pwede na nimo buhaton ang gusto nimo buhaton. Hinoo nagpasabot kini nga ikaw nakabaton o kagawasan o makasinati sa kabubuton sa Ginoo o sa iyahang saad nganhi kanato. Unsa man ang kabubuton sa Ginoo? Unsa man iyang saad kanato? Ang kabubuton sa Ginoo, makita maluwas. Mao na iyang saad na kung kita mamatay o kita maabtan sa iyang pagbalik, kita muuban nga na kaniya. This is the biggest or the greatest need sa tao. Sa diha nga miatubang si Duterte, si Digong, former president Rodrigo Duterte sa Kongreso. Isa sa ilahang naa sa Quadcom chairman is si Abante. Kailangan mong Abante siguro. Sa Abante nag-ingon na giingnan niya si Digong na ningon sa Mr. President, sinabi mo nag-ingon ka na kung maimpyerno ka dan biit. Diba mo na ingon ni Digong ni former president na if I will go to hell then biit. Ingon ni Abante niya, Mr. President, I don't want you to go to hell because hell is dili maayo. Tinuod man. And then, dito nakapunto siya because gi-share niya nga only the Lord Jesus Christ. You need the Lord Jesus Christ. He said, I don't want you, Mr. President, to go to hell. Gusto ko nga makilala mo si Jesus Christ because Jesus Christ is the only way para makaikyas ka gikan sa impyerno. Ingon niya, dili maayo ang impyerno. Dili nindot sa impyerno. Ingon ni Abante kay former president. Now, kung si Mr. President, okay lang sa iya, ma-impyerno, but all in all, bisan ka itong mga gingon nato na mga nakahimo og mga heinous crime, they don't want to go to hell. Siguro, komedya lang ni Mr. President na kung ma-impyerno ko, then be it. Pero kung siguro deep inside sa iyang heart, may fear siya. Nga, dili ko gusto ma-impyerno. Siguro, tungod lang kay may ano siya, inana siya manulti, basang gisulti lang niya, then kung gusto, kung ma-impyerno ko, then be it. Pero, posible, sa iyang sulod, sa iyang heart niya, may kahadlok siya sa impyerno because hell is not a joke. Ang impyerno, dili komedya. Dili ka komedyahan, kaya ang impyerno, sa kadapit na hilabihan, kainit. Sumuna ako ang nga
ako ang nasabtan o ako ang conclusion is siguro kinatibok ang tao sa tibuok kalibutan pila lang ka porsyento na okay lang maimpyerno, but all in all they want to go to heaven. They don't want to go to hell. Because this is the greatest need of humanity. Salvation is the greatest need of humanity. Mauni ang pinaka kinahanglanon sa tao. And masinati lang nimo ni kung ikaw makaila kang Hesukristo. Kung mailhan nimo si Hesukristo, then masinati nimo ang kining ginatawag nagaawas, nakalipay diha sa imo ang kinabuhi. Ikaduha, the goodness of God. Next Sunday, mag-celebrate ta sa tuwang ika-26th church anniversary and Thanksgiving. Kung saan ba nimo pag-celebrate? Some of you or most of you, wala man gyud nagsugod diri og naabtan diri og 26 ka tuig na. Ha? Pero nag-start kini nga church is 26 years ago. Kung wala ako masayop, 26, 27. Kaya kung una-una pro 27 naman siguro kay kuan gon. Kanang 1997 man diri, di ba? Nag-start ang kuan diri relocation. Di ba pag relocate rin 1997. 98. So, girelocate ang simbahan, there is 98. So, pila? 26? O, 26. So, ika-26 years, pero may year ta na wala na ito na-celebrate katong pandemic. Na wala ta naka-celebrate o isa katuig. Pero in all is 26. So, nag-celebrate ta o ika-26 years karon na tuig o karon Domingo nato sa ulugan. Na unsa bay kahulugan? Unsa bay nganong gitawag man kining Thanksgiving? Naabay magpasalamat sa Ginoo nga gasubo? Naaba? Pag maingon tag Thanksgiving, pagpasalamat. So ang pinaka sentro sa pagpasalamat is tungod sa kamaayo sa Ginoo. Tama? The center of Thanksgiving is the goodness of God. Mo celebrate kita sa kamaayo sa Ginoo o mo celebrate kita diha sa pagpasalamat tungod sa kaayo sa Ginoo. Imagine nimo 26 years. Dili pa man ni inani, 26 years ago siguro. Sa mga may nasayuran gyud diri, may nasayran gyud diri, pabalhin-balhin pa man yung simbahan ani. Di ba? Wala ni permanent address. NPA ni. No permanent address 26 years ago. Dili pa man po siguro inani kadaghan ang number sa manimbahay. Yang manimbahay siguro that time pag human sa sponsorship program layas. Pero ginana ra siguro, pipila ra siguro mula hutay katong nadutlan, katong gidukol siguro sa Ginoo. Pero naabot ta og 26 years. May mga posibilidad paunta na masira ni. Ma-close ni. Kay ready na baya kunta nga mobiya gyud ani kay tay mo ra man ni oy. Gamay ra man. Mura man og walay kulang magsuporta. Masarad na nato sa Ginoo. But still open og hantod karon. Ug gani makasaulog na ta sa ika-26 ka tuig. Nakaayo sa Ginoo. Ug daghan og mga nag-testimony da nakita daw diri sa tibungko, we're growing. Naga-grow kita. Sa una akapila lang diri, ako ang pakpak, ako ang lead, ako pong wali, ako tanan. Wala pa yung musician. Unsa pa gyud? Pipila lang pud naa. Unsa pa gyud? Dagag mga kakulangon. Wala pa to'y kuryente pag-abuta ko diri, nakikunik pa diri. But look at now, natay kuryente. May tubig na tang kaugalingon. Grasya sa Ginoo. Unya, ingon lang uba, ingon si Pastor Ribaya, ingon niya, Pastor, murag kinahanglan mangita na gyud mo og dako nga lute. Kay niawas naman mo dia. Ano ko niawas siguro to kay Thanksgiving man gud to. Niawas.
Pero kanang video nga ma-post na, kung makita nila siguro nga na yung mga time, daghan, sa mga ang ilang conclusion, na daghan na kita dali Ha? Pero, mana ako pasabot, na gibless na sa Ginoo. Nakaabot ako 26 years. That's why maga-celebrate kita sa ato 26th church anniversary and Thanksgiving. It is because of the goodness of God. Kay kung daily pa maayo ang Ginoo sa atua, diri sa New Hope tibong ko, dugay natang ng layas diri. Si JJ, kung di pa maayo ang Ginoo ani, wala na ni ron. Asa na nagibutang sa Ginoo. Pero gibalik yun sa Ginoo diri Bisag unsa ka buluyago no? Gibalik yun sa Ginoo. Murag si Juan ba, si Jonah. Ang uban sa inyo diri nagbisita ko sa una bago pa ko diri mga siguro pila pa ka bulan ko diri, mga 1 month pa siguro, wa pa gyud bulan. May gibisitahan ko sa inyo. Ingon tong sinanay nina, isa pastor. Ikaw din nagpuli diha kay pastor diri ako. Onay, nagbisita ako, nangamusta lang ko sa nga. Na naman ko'y simbahan pastor, na daw siya dira. Kauban sa Kuya Carding, mga sakop nila. Ako, sige nay, may problema nay. Padayon lang mo dito Ako, nagbisita lang ko kay, kanang, nangamusta lang kung basin og, nangundang ko mo, kay basin og kay wala ni pastor. Pero maayo ka nagpadayon mo, sige padayon. Then after 1 year, namalik man. Ako naman, namaktas, matigulang. 2 ka buok, Kuya Carding, ganito. Tapos, nagsunod si Ate Inday, na Bindanilyo. First time na meet po na ako. 3 days lagi kan. May mga nangapot, may nangahinay-hinay nga gipadala sa Ginoo. So, that's the sign na God is good to us. Now, ingon pa, in verse 44, Matthew 5:44 to 45, ingon pa niya, but I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes His Son, Son, mangguna nga anak, Son, to rise on the evil and the good, and sends to reign on the righteous and the unrighteous. Naman, siguro may mga kaaway, siguro no. But God is good. Siguro daghanta og mga kasinatian. Ako daghan mga kasinatian ini nga church. Bago pa ko diri na mga persecutions na nasinati nato diri and even me personally. But God is good. O ba niya gingon, pray. But I tell you, love your enemies. Love your enemy. Because God is good. Ingon niya, He causes His Son to rise on the evil and the good. God is good. So, mo na nga, nagasaulog, o mo na nga nakasinati kita, o kining ginatawag, overflowing joy. Ingon pa, remember the good things God has done for us in the past. Madili ni, pang Thanksgiving, pang church anniversary. But, gi-remind kita to remember the good things God has done for us in the past. Hinumduman nato. Kung karon medyo takilit ang imuhang life nimo. Siguro makaingon ka that God is not good to you. Karon mga panahon na, but igsoon, remember the good things that God has done to you in the past. Hinumdum ito. Kung nakaingon ka, God is not good to me these days, hinumdum me that once upon in your life, God is good to you. Especially those time na naa ka sa kahilayan, pero gidakop ka sa Ginoo, ug nasinati nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, ug nakabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Dili ba maayo ang Ginoo sa imo? Out of billions na mga tao nga nagapakabuhi dining kalibutan isa ka nga nakita sa Ginoo o nakaambit sa kaluwasan. Kay kun wala ka makita sa Ginoo, igsoon wala ka karon diri O kun dili pagid ka makita sa Ginoo, og mamatay ka,
impyerno gyud ka igsoon. But salamat sa Ginoo kay out of billions isa ka nga nakaila kang Hesukristo ingon nga imuhang Ginoo og personal nga manluluwas. Sumao na ang grabe og dako nga kalipay nga imong naangkon, and they are ingon pa diri, and they are enough to fill us with joy. Katong kaayo sa Ginoo sa tuwa in the past. Siguro never sa imong kinabuhi nga nagkamang na siguro ka sa yuta. Ha? Naba diri Wala man siguro. Ka-experience ka o balatian, that's normal. Abnormal kung walay balatian. Naka-experience ka o siguro wala kay maluto siguro. That's normal. Mabot yun panahon na wala kay maluto. Pero most of you, I believe, na wala yun siguro diri napas mo. Napas mo diri because kay walay kaon for one day or 2 ka adlaw. Napas mo. Kay kung napas mo sa inyo, diri wala siguro ka karon diri Basig, tuwa ka sa mental. Kung wala ka sa mental, murag naka diya sa dalan. Gabaktas-baktas ng dalan. Diba? Why? Because God is good. Wala ka niya pasagdi. O kana mo ang imuhang isipon nga tumang kalipay. Kaya wala ka gipasagdan sa Ginoo. God has been good to you. Sukad pa nga ikaw nakaila ka niya. Ingon nga imuhang Ginoo ug manluwas sa imong kinabuhi. In every circumstance, God is always good. And He is always good. Maana ka man, mawala, may balatian ka man, o wala, God is always good. He is always good. Mawadaan ka magtrabaho, o maana ay trabaho, God is always good. O sa man ang mga nasinatian nimo before, sa imong kinabuhi, God is good. And remember that. God is good and He is always good. Siguro may mga panahon na gaawas ang mga panalangin sa imong kinabuhi, pero karon nahubas. Wala mo awas sa mga panalangin sa imong kinabuhi, but always remember that God is always good. Ug dili ta makapangutana sa Ginoo ni ana. Why? Nganong gipasagdan ko nimo Ginoo? Because tanan nga nagapanghitabo sa tong kinabuhi, God has a purpose. Siya lang nasayod sa tanan. But always remember, He is always good. Ikatulo, faithful love of the Lord. Mag-aawas ang tumang kalipay tungod sa grabe kamatinud-anon nga gugma sa Ginoo. Faithful ba ang Ginoo diha sa imuha? Faithful oy. Kinsa ba diri ang nga makaingon nga angayan higugmaon? Are you worthy nga higugmaon gid sa Ginoo because you are good? You are kanang wala kay sala. You are sinless. Wala kay nahimo nga sayop, that's why makaingon ka nga takos ra gid kong higugmaon. Walay bisan usa kanato. Nga kun ang basihan kay nga ang pagkamatarong takos higugmaon. Tungod kay walay bisan usa kanato nga makaingon nga matarong gyud. Kay kung matarong ka igsuon, mahimong kawang ang pagpakamatay o ang kamatayon ni Jesucristo diha sa cross 2,000 katuig kapinda ang milabay. Nahimo katingaling matarong karon, it is because kay gimatarong ka sa Ginoo. Di pa ka matarong ka sa Ginoo, mao nang nahimo kang matarong. Hinumdumi ang Romans 3:23. Ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Kung maingon tag ang tanan nakasala, apil ka igsuon. Apil ko igsuon. Kita ang tanan. So kung ang basihan, kaya nga to ang katarong, aron ta higugmaon sa Ginoo, walay angayan kanato nga higugmaon. Pero gihigugma ta sa Ginoo, og dili lang kay nahigugma siya nga basta-basta, kundi He is faithfully loves us. Gihigugma kita sa Ginoo. Grabe ka matinud-anon
ang gugma sa Ginoo sa tuwa. Lamentation. Pagbangutan sa Bisaya. Lamentation chapter 3 verse 22 to 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed. Saan daw nato sa Bisaya? Okay. Mas lami, maguto Bisayaon kay masabtan yung tarong. Lamentation. Pagbangutan, Kapitulo 3, versikulo 22, ngadto na sa 23, ang pulong sa Ginoo, nag-ingon, ang gugmang walay paglubad sa Ginoo, dili gayud mo hunong, ang iyang kaluoy, dili gayud matapos, bag-o kini, matagbuntag, dako, ang imong pagkamatinumanon. Kinsa may nagsultian si Propeta Jeremiah. Kailan mong Propeta Jeremiah? Si Prophet Jeremiah, gitawag kini og the weeping prophet. Why? Ano gitawag sa the weeping prophet? Because grabe ang persecution sa panahon sa iyang pagpropesiya. Grabe ang kasakit na iyang nasinati. O gani mingon siya, nga wala na gani sa masayod unsa ang kalipay. Wala na niya masinati kung unsa ang kalipay. Wala na niya mafeel kung unsa ang kalipay. Pero miingon siya ang gugmang walay paglubad sa Ginoo dili gayud mamuhuno. Can you imagine? Ang usa ka propeta nga niingon nga wala na siya makasinati kung unsa ang kalipay. Can you imagine nga ang usa ka gitawag the weeping prophet na wa gayon makasinati kung unsa ang kalipay. Miingon siya nga ang gugma sa Ginoo walay hunong ug walay paglubad. Daw unsa man nimuron pag-explain ana? Naggrabe ang kasakit nimong nasinati pero niingon ka ang gugma sa Ginoo walay hunong ug walay paglubad. Unsa man nimo pag-reconcile ana karon? Nga kung sa tawhanon nato nga panabot, makaingon man ta nga ang gugma sa Ginoo ang iyang kaluoy o ang iyang gugma dili mo hunong dili mo lubad kay lagi nakasinati ta og mga panalangin. Maayo taglawas, walay sakit atong mga anak, wala tay sakit mismo, dagag sulod atong ref, dagag sulod atong kaban sa bugas, saghatag kwarta siguro sa bangko o sa kaban, wa sa bagay nimong ibutang ang imong kwarta nimo. Nakaingon ta na grabe ang gugma sa Ginoo, dili gid mo hunong og dili mo lubad. Understandable kayo kay lami man pud imong life. Pero si Jeremiah, anong mingon man siya ana? He is the weeping prophet. Gahilak nga propeta, gasubo nga propeta. Tungod sa nga kasakit ngayon sa nato, mingon siya, wala na ko masayod kung unsang kalipay. But niingon siya, ang gugma sa Ginoo walay hunong, dili mo lubad. Makaingon ba ka ang gihigugma ka sa Ginoo kung daghan kag mga pagsulay? Usually dili gyud. 100% dili jud ka makaingon na God is good kay gisulay ko. Maingon ka na, maayo gid ang Ginoo kay wala koy kwarta. Kisa may nakasulti ana. Yung ka nga, nayon siling na kay kailaw amiga, igsuon ba kami nga, musta naman ka? Praise God, salamat sa Ginoo kay napas mo gyud ko. Way kaon. Dili ka makaingon ana. Maingon si Dawan nga, praise God kay na-ICU ang akong anak. Kaya kung madunggan ka sa matay na yabag naman siguro na-ICU yung anak niya. Praise God. Di ba? Pero si Jeremiah, murugin na, gahilak siguro siya. Tungkol sa grabe nga kasakit niya, pero pa inigatubang niya sa mga Israelites, sumingon siya, mga kaigsuhunan ko, hinumdumi kini, ang gugma sa Ginoo, dili mo hunong o dili mo lubad, pero gahilak siya kay grabe ang mga paglutos. Kaya na sinati. Tungod kay mao na ang ginatawag, joy, kalipay. Ibisag anak ka sa kasakit na kasinati ka og joy. Dili ni siya ordinary nga joy, dili ni katong happiness na masinati lang nimo depende kung unsa imong naangkon sa kinabuhi. But kini nga joy nga nasinati ni Jeremiah, bisag gisakit siya, bisag gibato siya, bisag gilunod siya dito sa balon nga walay tubig, gihagbong siya dito, gigukod siya sa mga nagpersecute kaniya, but still nagaingon siya, nga gihigugma ko sa Ginoo, kang iyang gugma, dili mo hunong ug dili mo lubad. Tan-aw ra bag-o kini matagbuntag.
Grabe na. Makamata ka ng buntag. Everyday makamata ka. Kunya, ayun ka, God is really, really good to me. Kaya nakamata pag dito. Diba na kanta na? Diba na may kanta, God is good. Kanta ni Don mo diba? God is good. Pero na po itong buntag. Listed pa sa... ka na. The steadfast love, oh, God is good nga kanta. Kay Don Moen mananduha, di ba? Kay Don Moen. Oh. Muna pasabot, ana. God is good to us. He gives us a fresh new start each day. Mana kung kagahapon, grabe nga mga pagsulay na sinati ni Jeremiah. Pero ningon siya, every morning, God is good to me. Siguro, makasinati kag mga pagsulay karon. But ugma, dapat moingon ka, God is good to me. Ano naman? Makamata ka, igo na, nakamata ka ng buntag, igo na makaingon ka, God is good to you. God is good to me. He gives us fresh new start each day. We wake up each day knowing that God's love for us is still the same. Ano makamata bitaw kag buntag na makaingon ka, God is good, knowing nagihigugma ka sa Ginoo adlaw-adlaw na walay hunong, walay kausaban iyang pagpalangga kanimo. In Psalms 118 verse 24, so may giingon 118 ingon sa 118 verse 24, ingon niya, kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magmaya niini. Grabe. Si David mismo nag-ingon, kini ang bag-ong adlaw nga gibuhat sa Ginoo. Kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magmaya niini. Kanang magsigig. Kanang bitang nabuhi pa ta hangtod karon. Ugma na pod makamata ka. Usa ka dako kaayo unta nga kay kayunan na makain ka. Salamat Lord kay kipamata ko nimo. Why? Ang explanation ana. Kanang bitang matulog ka sa tibok gabi. Makatulog ka and then makamata ka morning na. Kana mura kag patay ana. Kay wala man kayo nasayran. Nabay natog diri ang naghugas og plato. Ha? Wala ka nasayran. And then wala gani ka kabalo pila ka oras. Di ba ka kung mata imong mata, nagbuka imong mata, magulat ka og 8 ka oras, pero dugay kaayo. Pero matulog ka, tay buntag naman di ay. Di ba? Asa man ka ng panahona? Nagpahulay ng 8 ka oras. Asa ka man ka ana? So, mura kag patay anak kung buot pasabot. Pero gipukaw ka sa Ginoo. Ang uban anak, dili na makamata. Diretso na sa embalsamador. Ha? Because God is good. Mao nang gipukaw ka, nakamata ka. Huwag ka na, usa ka dako nga angay nimong pasalamatan sa Ginoo. We can trust in His great love with all our needs. Kana ang pinakalami nga masinati gid nato ang nagaawas na kalipay kay tungod sa dako niyang gugma o sa iyahang pagtagbo sa tanan natong gikinahanglan. Gitagbo ba ang tanan natong kinahanglan? Gitagbo eh. Basig mayon ka nga, wala man ko tagay sakyanan pastor. Dili. Gitagbo actually ang tanan imong gikinahanglan. Kay mao man lang ang imong gikinahanglan. Kabalo ang Ginoo. Wala na imong gikinahanglan. Pag kag sakyanan, may wala mo ko sakyanan pastor, ingnon ka sa Ginoo. Ano, naday kay lisensya di ay. Ano ba? Ikaw wala mong koy motor lord. Ikaw, mingon na Ginoo. Ano, kabalo day ka mo motor di ay. Alam magtagaan nimo. So, but God is good. Ang conclusion, ana, is God is good. He provide all our needs nining kinabuhian. Yang ina ko ang tanan sa pagtindog.
Ang pulong sa Ginoo nag-remind ka nato. May tungod sa kining ginatawag nagaawas nga kalipay. Kung gusto ka nga masinati nimo ang nagaawas nga kalipay diha sa imong kinabuhi, ang una nga susi diha ilha si Jesucristo sa imong kinabuhi. Kay siya lang sa iyaha lang nimo maangkon ang nagaawas nga kalipay. Pag makaila ka kay Jesucristo, makaila nimo siya, masinati nimo siya as your Lord and Savior diha sa imong kinabuhi. Makaingon ka na nagaawas ka ng kalipay diha sa imong kinabuhi, knowing na may kagawasan ka na o may kaluwasan ka na gikan sa gapos sa sala. Knowing that God is good to you and knowing that God is faithful. His love is faithful. He is faithful. Ang gawin niya kanimo walay maka-question ka na. Walay makatumbas. Walay makalabaw sa iyang pag-igong ka kanimo. Dapat tingali na yung kumali your husband, your wife, your parents, your siblings. Pero, dili na luwas sa luwas sa Ginoo. Palangga kay ka sa Ginoo. Gihigop mo kay ka sa Ginoo. Bisag kinsa ka pa man, gihigop mo ka sa Ginoo. Let us pray. Amahan mo ka langit nun. Salamat kayo Ginoo sa imo nga Ginoo. Sa imo luwas ka namo. Para masilati namo ang kining ginatawag overflowing joy. Knowing na kami nakabaton og kinabuhi ug walay katapusan. Pinalagi kanimo. Knowing na ikaw maayo gid sa among kinabuhi sukad pa sa sinugdanan hangtod karon. Og sa mahabag nga panahon. Knowing that your love, your faithfully loves us. Ihigop kami Ginoo. Ihigop kami ni tinapanon ang imuhang gugma gayon kay karon. Bisan numan sa mo kakulangon diha kanimo. Numan sa mong pagkadili ang ayan, but still you are faithful to us. Your love is dili gayon luwad kini kanamo. Thank you Lord. And remind us always na rely kanimo Ginoo to experience all of this source of overflowing. Salamat sa tanan. As we go home, wala ni mo kami. Pagpingan mo kinabuhi na sa kalalangan. Ihatag minimo sa tasatag sa mga pinaghanan. Malipayon, kalilaon, together sa mga minahal sa kinabuhi. And remind us always sa iyong ulo, Ginoo. Sa tanang higayon, aman may sa balay, lahat ng simbahan. Panginoon, Lord, inasali, pagkailangan kanimo tanan. In Jesus' name. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang pakig-ambit ug ang pakig-uban. Huwag kalinaw makig-uban kanamo hangtod sa walay katapusan. Maayong bunto, buntag sa tanan. God bless everyone.